gabi. Pag-aakyat ko pa lang po kanina, narinig na po ninyo ang issue ng kaliwadam. Kami po ang mga katutubo ang sinasabi na kami ang pinakaapi, pinakamahirap, pinakapinagsasamantalahan ng lipunan ito. At pinatunayan ko yan sa pamamagitan ng pagtayo ng kaliwadam. Ang kaliwadam po ay inuta ang pondo sa China na nang-aagaw, alam nating lahat, ng West Philippine Sea. Ang utang po ng ating lipon, ng ating gobyerno, 52 billion pesos na ating pagbabayaran po yan lahat. Alam po natin yan lahat. Sa pamamagitan ng pagtaas ng mga binihin, pataas ng pataas, at halos hindi na po kaya namin abutin mga katutubo na sa katunayan. Kanina po may nagdonasyon sa amin dahil alam nila at aming kababayan, alam nila na kami ngayon ay halos isang beses na lamang kumakain sa isang araw dahil sa kahirapang nararanas. Sa kabila nito, ang 52 billion na pesos na ito ng kaliwadam, totoo po ang sinabi ng mga naunang nagsalita. Kasama po ito sa malaking korupsyon ng ating nakaraan at kasalukuyang administrasyon. Ang mali-maling pag-iisip po ng ECC, kaliwadam, conditional na hanggang ngayon ay hindi kompleto, ay ginamit na kahit hindi ito tama, alam po natin. Ang mali-maling proseso ng pre-prior informed consent, nag-issue ang NCIP ng Certificate of Precondition. Sa kabila na may resolusyon ang aming probinsya sa Quezon na mahigpit din tumututol sa proyektong ito. Sa kabila na may resolusyon din ang Sangguniang Bayan ng Infanta na sila din ay tumututol sa proyektong ito, ay patuloy na hinahangad ng MWSS na ituloy ito. Sa katunayan, mga kababayan, kahapon po, kaaward na naman sa Tanay Rizal ang 130 million pesos para lamang pumirma sa MOA. Ang lahat po kaya na ito sa kanya natin ay hindi kasama sa korupsyon. Nagbayad sa aming ilang katutubong kasabwat ng MWSS at ginamit ng NCIP ng 80 million sa aming tribo. Ngunit kami po ay hindi nag-alam. Sapagkat alam namin na kapag nasira ang Sierra Madre, ayaw na po namin masira ang kagubatan ng Sierra Madre. Dahilan na rin po sa mabilis na pagbabago ng ating panahon. Hirap na pong maglaman o bumunga ang aming mga tanim. Wala kaming mga trabaho. Paano pa kami magkakampanya sa proyektong ito upang maalaman ng malawak na mamamayan? Nagpapasalamat po kami ngayong gabi sa lahat ng mamamayang naririto ngayon na naninindigan at patuloy na naninindigan para sa kapakanan ng malawak na mamamayan. Maraming salamat po. So pag ang inyo pong suporta ay isang patunay at nagpapalakas loob sa aming hanay upang ituloy-tuloy namin ang laban sa kaliwadam. Tuloy ang laban! Naibigay na po namin ang Angat Umiray Dam at dinuksungan pa yan ng diversyon ng Sumag. Naibigay na rin po namin ang Wawa Dam sa Montalban. Ang sinasabi ko lang daw po ang tubig sa Metro Manila. Kayo po ba ay maniniwala ito ay dahil sa tubig? Kami po ay hindi maramot sa totoong buhay. Hindi kami maramot kailanman. Sa kami po kahit yung isusubo pagkain namin ay aming ibibigay. Kami po ay patuloy na mananawagan. At gaya po nung sinabi ng ibang nagsalita kanina, ito po sana ay simula pa lamang. Kung kailangan po natin magdagdag sa susunod na pagkilos, doble, triple ang atin po gawin para lamang ang mga kurap at dinastiya sa gobyerno
panawagan. Maraming salamat po. Mabuhay! Conchita Calzado, ang representante ng mga katutubo na patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Totoo, Father Toots, kapag nasira ang kaliwadam, sigurado tayo sa Metro Manila ay baha. So, sabayan natin ang ating mga katutubo, mga kapatid katutubo, sa pagtatanggol ng Sierra Madre Ranges na last frontier sa Luzon. So tatawagin na natin yung mga huling tagapagsalita natin na umakyat na sa entablado. Si Dr. Nimia ng FARA, si Benzo Basas ng Teachers Dignity Coalition, at si Ginang Nanette Castillo, ang nanay ng isang EJK victim. Dito na po kayo sa entablado. Andiyan po ba si Dr. Nimia? At saka si Benzo Basas, dito na po kayo sa entablado. Ngayon po, pakinggan natin si Nanay Nanette. Isang mapagpalayang gabi sa ating mga kasama! Ito po ang aking anak, ang biktima ng Berduhon si Duterte na kanyang gera daw kontra droga. Pekeng gera kontra droga! Napakasakit sa isang pamilya, napatayin na lang ang anak mo ng basta-basta na walang dahilan. Hanggang kaya walang investigasyon. Itong peking war on drugs na to, asarpan, maging ang mga kapulisan hanggang sa kataas-taasan. Ay senator pa to, ay buong mo. Lahat ginamit nila upang masupin daw ang droga. Pero bagkus, ang pinapatay nila yung halos walang mga kalaban-laban. Nanlaban daw! Nanlaban daw! Ang sakit isipin ng kasinungalingan nila na hanggang ngayon, yung mga DDS na to, yung mga nagtutulog-tulugan nating kababayan, ay sumasampalataya pa rin sa mga sinasabi nila. Bilang isang ina, gusto ko ipagtanggol ang hustisya ng aking anak. Ngayon na dito ang mga kapulisan. Pagdating nilang bahay, pag naghubad kayo ng uniforme, anak din kayo, kapatid din kayo, tatay din kayo. Sana maramdaman nyo kung gano'ng sakit ang patayin ng anak ng walang kalaban-laban. Hindi ko po sinabing kampihan nyo kami, pero sana huwag kayong naging bias. Alam nyo na hindi tama ang pagpatay to serve and to protect. At ngayon nalalapit na naman ang eleksyon. Ako'y nananawagan na maging bukas tayo sa mga kandidato na makatao, makadiyos, at makahustisya. Ito pong pagpupulong natin na ito ay panawagan sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa batas ng tao at batas ng Diyos. Hustisya para sa lahat ng biktima ng EJK! Hustisya para kay Abby Castillo! Tuloy po natin ang laban! Duterte! Panagutin! Kasama sila pa to! Magandang gabi po sa inyo lahat! Maraming salamat, Nanay Nanette. Mabuhay ka. Mula pa noon hanggang ngayon, patuloy mong ipinaglalaban ang karapatan ng mga nanay na nawalan ng anak dahil sa gwera kontra droga. Sa EJK, Tito Tete. So mga kapatid, pag sinabing good governance, hindi lang siya usaping mabuting pamamahala, no? Kasama din economics, political, cultural na usapin, at ang mga issues na hinaharap, poverty, kahirapan, injustice. Kaya sabi ni Monsignor Mel kanina, ang bayang hinirang ng Diyos ay may dangal. Kung may dangal. Pero ang dangal po, ang dignity po, hindi lang minsan madaling ibenta. Malapit naman ang eleksyon, panahon naman ng lokohan. Pipili naman tayo ng mga alam natin, hindi lang bandarambong, but was the term, magdanakaw, super. At sabi nga, hindi lang tayo galit, kundi galit na galit! Ngit-ngit sa galit! Unless okay lang pala sa inyo na magbigay tayo ng pera sa BP, tinanong paano mo ginamit?
ayokong explain. Pwede ba yun? Parang nagpabili ka sa anak mo sa tindahan tapos, can you account? Ayoko. Hindi pwede yun. Lukuhan talaga mo. Harap-harapan. Kaya,